love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Yung una kang pinanganak dito sa mundo, ikaw yung panganay, ikaw yung tigsalo ng obligasyon, at ikaw ang sasalo sa lahat-lahat. Dear Mags FM, hello po sa inyong lahat na mga nanonood ng live stream nyo, Chin. Ako pala si Christine ng Coronadal. Heto na naman ako at nagpadala ng sulat dahil gusto ko lang ma-share ang buhay ko. May mga kapatid ako. 4. 4 kami sa iisang tatay at puro na sila malalaki. Nang mag-asawa uli ang mama namin, nagkaanak sila ng 3, maliliit pa. Ang malas ni mama dahil nakapag-asawa siya ng irresponsable, lasinggero, maoy ba, tamad. Halos sa mama na or si mama na ang nagpapakain sa kanya. Umabot na sa puntong pinaalis sila sa tinitirhan nila dahil sa kagagawa ng asawa niyang lasinggero. Paano na lang ang pag-aaral ng mga anak nila? Ayokong magaya sila sa amin na walang pinag-aralan dahil sa kahirapan ng buhay noon. Ang tanging meron lang sa amin ay marunong magbasa at least. Marunong magsulat, magbilang, at rumispeto sa kapwa. Kontento na kami doon. Ayoko namang pati sila na mga kapatid ko ay ganun din. Gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral, makapagtrabaho, may magandang buhay, nang hindi naman nila maranasan yung naranasan namin noon. Pero walang kwenta yung tatay nila. Hindi na alam ni mama ang gagawin niya sa mga bata dahil sa pinaalis na sila at giniba na yung munting kubo nila. Nung nalaman ko yon, tinawagan ko si mama agad. Bago pa kami natulog ng asawa ko, nag-usap kaming dalawa. Na dito na lang yung mga kapatid ko. Dito na lang sila mag-aaral. Tapos si mama doon sa Kidapawan magtatrabaho para masuportahan niya ang mga bata. Tapos kami ng asawa ko, tutulong na rin. Kasabay na doon ang bumukod kami ng bahay para iwas gulo sa mga pamilya ng asawa ko. Yun na nga, bumukod kami. Kahit maliit lang ang bahay. Hinatid ni mama dito sa amin ang 3 kong mga kapatid. Ako yung nag-alaga sa kanila. Salamat naman sa asawa ko, Chin, dahil sa pagmamahal niya sa mga kapatid ko. At sa akin na din. Kitang-kita ko naman ang pagmamahal niya sa kanila. Itinuturing niya sila parang tunay na anak. At yun ang pinapasalamat ko sa Diyos. Sa ngayon, hindi pa nakakapagpadala si mama dito sa amin. Sa dinami-dami ng problema niya, dami kasing babayarin. Kaya yung asawa ko na lang ang nagpapakain sa kanila. Naiintindihan niya daw si mama sa sitwasyon niya. Pero ang kinatatakutan ko, baka mag-react yung mga kapatid niya dahil yung asawa ko na lang yung nagtatrabaho para mapakain ang mga kapatid ko. Kaya sobra din akong nag-aalala. Baka ano na naman ang maririnig ko. At yun pa ang magiging dahilan na mag-aaway sila na naman ng mga kapatid niya. Hanggang ngayon kasi, lubog pa sa utang si mama. Wala nang asawang tumutulong sa kanya. Pinabayaan na lang siya nang walang kwentang asawa niya. Ako na rin ang umako sa obligasyon ni mama. Ako nang nag-aalaga sa mga kapatid ko. Ang magpaaral sa kanilang 3. Sobra ko silang mahal. Kahit half-siblings ko lang sila. Wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-aral sila. Alam ko malayo pa yon. Dadaan pa kami sa maraming pagsubok bago
bago sila makapagtapos. Pero okay lang, may awa ang Diyos. Ayoko lang matulad sila sa amin na walang naabot, walang narating sa buhay. Pero paano ko nga ba gagawin? Paano ko sasabihin kay mama na dapat may kasama sa buhay? O bumubuhay ang asawa ko sa kanila? Alam ko kasi ang ugali ng pamilya ng asawa ko. Pero salamat kay Lord, binigyan niya ako ng asawang mapagmahal, maalaga at may respeto. Sa tuwing wala kaming bigas, nahihiya akong magsabi sa kanya. Dahil hindi naman niya sila kaano-ano. Hindi niya obligasyon pakainin ang mga kapatid ko. Pero sa nakikita ko sa kanya, hindi siya pareho sa iba. Iniisip ang pinapakain niya sa kanila. Kaya wala akong narinig mula sa kanya. Pinapagalitan niya ako kung nag-iisip ako ng ganun. Natural daw natutulong siya dahil pamilya na niya ang mga kapatid ko. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Binigyan niya ako ng asawang responsible. Pero nahihiya talaga ako. Nangungutang pa yan siya ng uulamin ng mga kapatid ko. Kagaya ng isda, karne. Naawa daw kasi siya sa mga bata. Wala na nga daw kwentang ama nila, tapos pababayaan pa ba siya o sila. Kaya sobrang saya ng puso ko. Napakabait ng asawa ko. Parang tunay niya silang mga anak. Minsan, pumunta dito yung tatay nila na stepfather ko. Walang dala, walang iniwang pera. Hindi na lang ako kumibo. Ayokong magkasakit ako or makasakit din ng damdamin ng iba. Ayaw nilang lumapit sa tatay nila, kaya nagtaka ako. Pagdating ng asawa ko, doon pa sila lumapit. Siya ang kinausap ng mga kapatid ko. Kaya siguro nakikita nila at nauunawaan ng sitwasyon. Pero hindi pa rin nawawala sa akin ang pag-aalala. Baka magre-react ang pamilya niya, pero hindi naman siya nagpapadala. Siya yung taong hindi basta-basta maniniwala sa sinasabi at desisyon niya ang susundin niya. Chin, hirap na ako sa pagbabudget. Paano ko sila maitataguyod? Paano ko sila mabibilhan ng magandang damit? Hirap maging panganay. Salo mo lahat ng obligasyon. Tatayo kang ina, ate, magulang sa kanila. Wala naman akong maaasahan kay mama. Lalo na ngayong naghihirap din siya. Lubog sa utang. Kaya naiintindihan ko naman siya. Pero bahala na ang Diyos sa kung anong plano niya sa amin. Minsan, kung pagod na ako, kagagaling sa paglalaba. Pagdating sa bahay, magluluto para makakain pa sila. Pero tapos noon, hihiga na ako, hindi ko na namamalayang tulog na pala ako. Hindi ko naman sila pinapabayaan dahil mahal ko sila. Mga kapatid ko sila. Chin, hihintayin ko po ang mga advice nyo. At maraming salamat sa pagbabasa. Ang inyong kamaks, Christine Jane ng Coronadal. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear
Max FM. You own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.